Eto na mga idol, bound to Korea na ang ating mga kababayan na maglalaro para sa Korean Basketball League bilang Asian import. Samantalang matapos ang pagkapanalo ng Northport Batang Pier sa Barangay Ginebra, napatunayan na nga ba nilang nandito sila sa liga para makikipag-compete at manalo sa mga laban. At Arvin Tolentino may sinabi sa kanilang first ever win over former team na Ginebra since 2022 nang ma-trade siya pa Northport. After a long wait mga idol para sa stint and career na tatahakin ni Kevin Kiambao, finally nakakapag-secure na siya ng Korean visa at expected mga idol na by this week makakapaglaro na siya para sa Goyang Sono Sky Gunner. Former team to mga idol ni Alex Cabagnot, kasalukuyang nasa second to the last sa standing ang Sono na may 9 wins and 18 loss. Malaking hamon to mga idol para kay KQ sa magiging impact niya sa kupunan. Isa pang hamon kay KQ ay yung napakalamig na temperatura ngayon sa Korea. Paniguradong mag-a-adjust yung katawan niya lalo't winter season ngayon sa Korea. Maaaring makaharap ni KQ ang kanyang fellow Gilas teammates na si Carl Tamayo na siya namang nasa LG Sakers at maganda ang pinapakita sa KBL. Second to the leading scorer so far sa mga Pinoy import with 15 points per game, while naunguna dyan si Ethan Alvano ng Wonju DB na may 16.3 points per game. Samantalang nauna nang dumating sa Korea ang rival ni KQ sa past UAAP Finals, ang recently crowned na UAAP Finals MVP na si JD Kagulangan na siya namang kinuhang import ng Sowon KT Sonic Boom. Top contender sa KBL to mga idol, rank 3 sa standing na may 15 wins and 11 losses. Habang ngayong araw din mga idol ang flight at arrival ni KQ sa Korea. Balitang PBA naman tayo mga idol, may sinabi si Arvin Tolentino sa kanyang former team matapos ang huge blow nila kontra sa Ginebra. Masarap daw mga idol sa pakiramdam yung talunin ng one of the big teams sa liga, pero no offense doon mga idol. Parang karangalan mo na din kasi yun na matalo ang Ginebra, lalo tinaguri ang farm team daw ng SMC ang Northport. Para kay Arvin Tolentino, unang panalo niya ito sa Northport kontra sa nag-draft sa kanya noong 2019. 2022 nang ma-trade siya pa Northport kapalitan ni Jamie Malonzo, at history din ito sa franchise ng Northport. Since 2019 PBA Governors Cup Semifinals, iyon ang huli nilang pagkapanalo sa Game 1 kontra sa Ginebra. Inaasahan ng Northport yung pagkapanalo nila kontra sa Ginebra ma-approve ng mga PBA fans na nasa liga sila, hindi para daw mag-farm kundi para subukang manalo at maging competitive sa liga. Well, may kita naman na sinusubukan nilang manalo every game at kasalukuyang nasa rank 1 pa sa standing sa ongoing season with 7 wins and only 1 loss. Pero para sa akin mga idol, mawawala lang yung ideyang farm team kung makakapag-champion sila, or kahit hindi, basta magkaroon ng mga patas na trade, lalo't isa ito sa kupunan na palaging involved sa mga lapses trade. At hope so kung magkaroon man ng trade sa mga susunod na araw or week sa pagitan ng Northport at SMB, nawa maging patas at magkaroon ng paninindigan ng Northport, lalo't maganda na ang kanilang campaign sa ongoing season.